Lalaki ay yumuko lamang sa harap ng isang libong taong gulang na bangkay. Hindi inaasahan, ang bangkay ay ngumiti ng nakakatakot. Nabuhay muli, hayaan mo akong harapin siya. Di nagtagal, binuksan ng lalaki ang bibig ng bangkay. Gamit ang dalawang daliri upang siyasatin. Inilagay sa bibig nito. Pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang buong katawan. Hanggang sa mahawakan niya ang tiyan ng bangkay. At natuklasan na mayroong isang bagay sa loob. Zhang Qiling, sino ka ba? Paano mo nalaman ang ganitong paghuhukay ng libingan? Hindi mahalaga kung sino ako. Pagkatapos, inilabas ni Zhang Qiling ang kanyang daliri. Kasunod ng paggalaw ng kanyang mahabang daliri, ang mekanismo sa loob ng bangkay ay na-activate. Biglang dumilim ang paligid. Sa sandali ng panganib, nagmadali ang lahat na buksan ng kanilang mga flashlight. Ngunit dahil dito, ang ilaw ng flashlight ay tumalbog at tumama sa kabilang pader. Kasama ang mga ukit sa pader, bumuo ng isang kompletong mural. Naglagay ang may-ari ng libingan ng mekanismo sa kanyang katawan. Siguradong napakahalaga ng mural na ito. Ngunit habang pinag-aaralan nito ng lahat, biglang may isang anino na dumaan sa pintuan ng libingan. Nakita mo ba talaga ng malinaw? Kalahati lang ng mukha niya ang nakita ko. Upang malaman kung ano ang nanggugulo, maingat na pumasok si Zhang Qiling kasama ang lahat. Gayunpaman, ilang hakbang pa lamang ang nagagawa nila. May napansin ng kakaiba ang isang miyembro. Hinawakan niya ang kanyang leeg at nakaramdam ng likido. Di nagtagal, isang kakaibang amoy ang naamoy nila. Isa-isang nawalan ng malay ang lahat. Gayunpaman, nang magising si Zhang Qiling, nalaman niyang nakakulong siya sa isang mental hospital. At siya lang ang nakaligtas. Ang iba ay nawawala o patay na. 20 taon na ang lumipas, sina Zhang Qiling, Wu Zai, at Pang Zi ay bumalik muli sa sinaunang libingan na ito upang hanapin ang katotohanan noong nakaraan. Hindi nila inaasahan na papasok sila sa isang napakalaking panganib. Ang daan sa libingan ay paliit ng paliit. Noong una, hindi ito napansin ng tatlo. Hanggang sa unang maipit si Pang Zi. Saka lang nila napagtanto na may mali. Mali ito, may problema sa pader na ito. Mali, ang pader ay unti-unting lumiliit. Umatras muna tayo. Sa oras na ito, ang pader ay lumiliit sa bilis na nakikita ng mata. Sina Wu Zai at ang iba pa ay nahirapang tumakbo papunta sa pasukan. Ngunit natuklasan nilang nawala na ang pinto ng bato sa pasukan. Huli na para tumakbo pabalik. Kung hindi sila makakaisip ng ibang paraan, madudurog sila. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, naramdaman ni Zhang Qiling na parang may espasyo pa sa itaas ng libingan. Kaya, dali-dali silang umakyat. Nagunahan sa kamatayan ng tatlo. Sa huli, maswerte silang nakatakas bago tuluyang sumara ang pader. Sumara ng tuluyan. Pagkatapos, nakakita sila ng mga salita sa pader. Pinatay ako ni Wu Sanxing. Wala nang magagawa. Namatay ng walang katarungan. Langit at lupa ang saksi. Sino itong Zai Lianwan? Bakit siya sinaktan ni Third Uncle? Si Zai Lianwan ay isa rin sa mga miyembro ng archaeological team. Siya yung namatay sa reef. Ngayon ay may matibay na ebidensya na iniwan ni Zai Lianwan. Mas natitiyak ni Zhang Qiling ang kanyang hinala. Pero kailangan muna nilang umalis dito agad. Hindi nila inaasahan na may mas malaking panganib na naghihintay sa kanila. Naglakad ang tatlo sa lihim na lagusan. At sa wakas ay nakarating sa dulo. Nang akala nilang wala ng daan, may nakitang mga bato si Wu Zai sa itaas. Pero nang mabuksan niya ang pinto ng lihim na daanan, nahanap ko na ang labasan. Halika dito, Wu Zai. At nang sumugod muli ang halimaw kay Wu Zai, dumating si Zhang Qiling sa tamang oras at sinipa ang halimaw. Ang hindi nila inaasahan ay, ang may-ari ng libingan ay nag-alaga din ng mga halimaw na tagabantay. Mukhang isang matinding labanan ang susunod. Gayunpaman, ang halimaw na ito ay hindi lamang makapalang balat, kundi mabilis at malakas din. Pansamantala, tanging nakakaiwas lang si Zhang Qiling sa pamamagitan ng pag-ikot sa haligi. Habang umiiwas, nabasag ng halimaw ang isang tansong salamin. Ngunit ang tunog ng pagbasag ng salamin ang nakairita sa pandinig ng halimaw. Ito ay nagdulot ng matinding sakit sa halimaw. At napansin nito ni Wu Zai. Sinamantala ni Zhang Qiling ang pagkakataon na sumugod at suntukin ang panga ng halimaw. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang sinuntok ang puso ng halimaw. At hindi rin nagpahuli si Pang Zi. Itinaas niya ang isang piraso ng bakal at malakas na hinampos ang tansong salamin. Isang malakas na tunog ang muling umalingaw-ngaw sa utak ng halimaw. Nang makita ito ni Zhang Qiling, agad siyang lumipad at sumakay sa leeg ng halimaw. Pagkatapos ay binaligtad niya ito at inihiga sa lupa. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, matagumpay niyang nabali ang leeg ng halimaw. Nang makita nilang hindi na gumagalaw ang halimaw, sa wakas, nakahinga na rin sila ng maluwag.
Ngunit, nang maging kampante sila, biglang hinigop si Wuzai ng isang misteryosong puwersa. Pagkatapos ay parang baliw na tumakbo papunta sa likod ng pinto. Kaya naman agad siyang hinabol ni Zhang Qiling at Pang Zi. Ngunit napakabilis tumakbo ni Wuzai, hindi nila ito mahabol. Habang palalim ng palalim sila sa sinaunang libingan, mabilis na inihagis ni Zhang Qiling ang kanyang flashlight kay Wuzai. At matagumpay niya itong napatumba. Pagkatapos, agad nilang ay nalalayan ni Pang Zi si Wuzai palabas. Ngunit, pag-atras nila, nagulat silang may nakitang isang babae sa sulok. May magnanakaw ng libingan sa loob ng 1,000 taong gulang na libingan. Natagpuan ng isang babaeng bangkay na may 3 paa at 6 na kamay. At ang bilang ng iba pang bahagi ng katawan ay hindi normal. Ano? May 12 kamay. Hindi ba dapat may 12 suso? Bakit 5 lang? Hindi simetriko. Buhatin natin at tingnan. Nakita ni Zhang Qiling na hindi normal ang babaeng bangkay. Ngunit tinawag pa rin niya si Pang Zi para buhatin ito at tingnan. Ngunit pagkabuhat pa lang ni Pang Zi sa isang paa ng babaeng bangkay, biglang may narinig silang nakakakilabot na huni ng pusa. Nang marinig nila ang huni ng pusa, may naramdaman silang hindi maganda. Agad nilang tiningnan ang itim na pasang nakita nila kanina sa sulok. Ngunit nawala na ang itim na pusa. Nagkunwaring patay ang pusa. Ngunit pagkabuhat sa babaeng bangkay, mabilis itong nag-oxidize at naging itim. Ang mas kakaiba ay, ang babaeng bangkay na ito ay may 6 na paa at 12 kamay. At bago siya ilibing, buntis siya. Ngunit sina Pang Zi at Xiaoge, hindi nila napansin na sa dilim, ang tiyan ng babaeng bangkay ay may kung anong gumagalaw. Nang mga oras na iyon, napansin ni Xiaoge ang isang bato na nakadagan sa kabaong sa loob ng kabaong. Dahil sa batong ito na nakadagan sa kabaong, kahit masira ang airtight seal ng libingan sa ilalim ng dagat, at pumasok ang tubig dagat, hindi lulutang ang kabaong. Agad na lumapit si Xiaoge at kinatok ang bato na nakadagan sa kabaong. At natuklasan niyang walang laman ang ilalim ng kabaong. Hindi na nag-isip pa ang dalawa. Agad nilang binuhat ang bato na nakadagan sa kabaong sa loob ng kabaong. At nakita nila ang isang malalim na butas sa loob. May butas sa loob ng kabaong, ngayon lang ako nakakita nito. Ito ay lagusan ng magnanakaw. Lagusan ng magnanakaw. Ang galing naman. Direktang nakapwesto sa ilalim ng kabaong. Biglang naisip ni Pang Zi, isang batikang magnanakaw ng libingan. Kapag nasira ang feng shui ng kabaong, siguradong magiging jiangshi ang bangkay sa loob. Agad siyang lumingon para tingnan ang babaeng bangkay sa likod. Tulad ng inaasahan, paglingon ni Xiaoge, biglang may kamay na lumabas mula sa tiyan ng babaeng bangkay. At hinawakan ang kanyang braso. At ang kamay na ito ay puno ng puting balahibo. Nang makita ito ni Pang Zi, agad niya itong binaril. Nakita ni Zhang Qiling ang kakaibang nilalangsa. Kanyang braso na nag-iwan ng itim na marka ng kamay. At may naramdaman siyang hindi maganda. Hindi ito mapapatay. Tumakbo. Hindi na nag-isip pa ang dalawa. Tumalon na lang sila sa lagusan ng magnanakaw sa loob ng kabaong. Hindi nila inaasahan na ang kabilang dulo ng lagusan ay isang silid-libingan sa ilalim ng tubig. At nandito rin ang nawawalang si Wuzai. Hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap. Nang lumingon sila, nakita nila sa loob ng silid-libingan isang modelo ng Cloud Top Heavenly Palace. Ang ganda ng Cloud Top Heavenly Palace na ito. Parang Forbidden City. Ngunit habang namamangha si Wuzai sa kanyang nakikita, naramdaman ni Xiaoge na parang may nagmamasid sa kanila sa loob ng silid-libingan. Parang may nakatingin sa atin. Nakakita sila ng kakaibang butas sa pader. Pagtingin pa lang ni Wuzai sa butas, biglang sumakit ang kanyang ulo. Parang nasipien. Ngumiti siya at tumakbo papunta doon. Nang makita ni na Xiaoge at Pang Zi na may mali, agad nila itong hinabol. Ngunit si Wuzai ay parang sinapian ni Bolt, napakabilis tumakbo. Nakita ni Xiaoge na hindi niya ito mahabol. Kaya inihagis niya ang kanyang flashlight para mapatamba ito. Anong nangyari sa'yo? Nasipien siya. Bilisan natin. Ngunit habang hinihila ni na Pang Zi at Xiaoge si Wuzai pabalik, may nakita silang isang babaeng nakaupo sa sulok. Si Aining pala. Ngunit ang kakaiba ay ang isang taong kalmado tulad ni. Bakit takot na takot si Aining? Bukod pa riyan, may mga kalmo ng kakaibang nilalang sa kanyang mukha at leeg. Ang babaeng unang sumubok magdiving ay nakatuklas ng mga butong lumulutang mula sa maulap na tubig. Nang mataranta ang lahat at magbalak tumakas, biglang lumutang ang isang babaeng bangkay na mahaba ang buhok mula sa likuran. Agad na natakot ang lahat. Muntik nang mapigtal ang tubo ng paghinga ng iba. Ngunit sa kanilang pagkataranta, aksidente silang nakahawak sa bato. Isang malakas na agos ang humila sa kanila papasok. Delikado na ngayon. Agad na tumaas ang tubig at nilunod ang lahat. Sa huli, sila ay inanad papunta sa isang kuweba. Akala ng lahat ay nakaligtas na sila. Ngunit paparating na ang kapahamakan. Gamit ang mga palayok na luwad sa lupa at mga dibuho sa dingding. Kanilang nasuri na ito ay isang libingan sa ilalim ng dagat. Walang kabaong o atol dito. Siguradong nasa isa sa mga katabing silid. Gayunpaman, isa lamang itong katabing silid. Ngunit ang mga antigo na nakakalat sa sahig ay labis na ikinatuwa ni Pang Zi. Kahit anong piliin mo ay sapat na para makabili ng Ferrari.
Makikita na ang may-ari ng libingan ay mayaman o maharlika. Ngunit habang mas maraming gamit sa libingan, mas mapanganib ito. Hindi nagtagal, nakakita sila ng mga bakas ng paa ng bata sa lupa. Inamoy ni Wuzai ang malagkit na bagay sa ilalim ng paa. Kandila ng patay, bangkay na buhay. Agad na kinabahan ng lahat. Ang mga bakas ng paa ay patungo sa malaking florera sa harapan. Hinala nila na may maliit na bangkay na buhay na nagtatago sa loob. May ilang matatapang na lumapit para tingnan. Wala silang nakita sa loob ng florera. Ngunit nakakita sila ng isang maliit na kabaong sa likod ng florera. Kapag nakakita ng kabaong, yayaman. Sana yumaman ng mga nag-like. Sana yumaman ng mga nag-iwan ng 888. Nang maghahanda na ang lahat na umalis para hanapin ang pangunahing silid ng libingan. Biglang tumagilid at gamulong ang florera. Nang dumaan ito sa pinto, sinadya nitong huminto saglit. Parang gusto nitong ituro ang daan kina Wuzai at sa iba pa. Kaya sinundan nila ang florera. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang malawak na daanan. Ang daanan ay puno ng mga ulo ng dragon na nakabuka ang bibig. Ang mga ganitong uri ng daanan ay may mga patibong. Titingnan ko muna. Ngunit natuklasan ni Aining na bukas na ang pinto ng libingan sa harapan. Ibig sabihin, na-trigger na ang patibong dito. Napanatag ang loob ni Wuzai at nanguna sa pagpapatuloy sa paglalakad. Ngunit walang inaasahan na, may iba nang binabalak si Aining. Nakita siyang sadyang nagpahuli. At tinapakan ng patibong sa libingan. Milyon-milyong palaso ang lumipad mula sa lahat ng direksyon. Muntik nang mamatay si Wuzai na nauna dahil sa mga palaso. Mabuti na lang at agad na tumulong si Zhang Qiling na nasa tabi niya. Para maiwasan ni Wuzai ang unang bugso ng mga palaso. Ngunit parami ng parami ang mga palaso na lumalabas mula sa patibong. Nang makita ang mahusay na pag-iwas ni Aining, naunawaan ni Wuzai na nagpapanggap lang itong mahina sa buong paglalakbay. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas ang maliit na bangkay na buhay mula sa florera. Nang makita ito, iniwan ni Zhang Qiling si Wuzai para habulin ito. Nang makita ni Aining na walang nagpoprotekta kay Wuzai, lumipad siya at sinunggaban si Wuzai. At ginamit ito bilang panangga sa mga palaso. Sa isang iglap, naging parang porcupine si Wuzai dahil sa mga palaso. Matapos makadaan sa ligtas na daanan si Aining, malamig niyang itinulak pabalik si Wuzai. Pagkatapos ay nawala siya sa madilim na libingan. Para naman mailigtas si Wuzai, inilantad ni Pang Zi ang sarili sa mga palaso. Kahit tilamaan ng ilang palaso, pinilit niyang hilahin si Wuzai pababa sa kanal. Nang akalain nilang mamamatay na sila, natuklasan nilang masakit lang ngunit hindi sila dumudugo. Ang mga palaso pala ay may mga ulo ng lotes. Isa lamang itong babala mula sa may-ari ng libingan. Para umatras ang mga magnanakaw ng libingan. Sa sandaling iyon, bumalik si Zhang Qiling. Nang malaman niyang umalis na si Aining, tinanggal na rin ni Zhang Qiling ang kanyang pagkukunwari. Ikinagulat ni Wuzai at Pang Zi na si Zhang Qiling pala ang kanilang kaibigang si Zhang Qiling. Dahil gusto silang patayin ni Aining, nagpa siya ang tatlo na bumalik sa katabing silid para maunahan si Aining at kunin ang tangke ng oxygen. Ngunit nawawala na ang tangke ng oxygen. Kinuha na ito ni Aining. Wala silang magagawa kundi magpatuloy. Dumaan sila sa pasilyo papunta sa isa pang maliit na silid. May isa na namang kabaong doon. Agad na nakilala ni Pang Zi na ang kabaong ay gawa sa kahoy na gin sinanmu. Sigurado, nasa 500 gramo kada kilo sa palengke. Tiyak na may mga kayamanan pa sa loob ng kabaong. Kaya, handa na siyang buksan ang kabaong. Tinamaan ng kidlat. Wala naman akong ginagawa. Pasok. Pagkapasok, sinunod ni Mataba ang mga ritual ni Mongjin Xiaowei. Maghanda ng kandila na sisindihan sa timog silangan. Pero may kalansay ng pusa sa sulok. Naalala niya tuloy ang sinabi ng kanyang guro. Ang pinakaiwas ni Mongjin ay sa loob ng libingan. Makakita ng pusa, fox, o weasel. Madaling magdulot ng kapahamakan. Pero ang hindi niya inaasahan ay, binuksan na ni Zhang Qiling ang kabaong.